Mas mabilis at mas madali na ang proseso para sa local absentee voting. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Joash Malimban. Sa unang pagkakataon, automated na ang local absentee voting. Ibig sabihin, hindi na kinakailangang isulat ang buong pangalan ng mga kandidato sa inyong mga balota. Kaya para sa local absentee voter o LAVer na si COMELEC Director Allen Abaya, mas mabilis ang proseso ngayong taon. Ito yung ating unang automated election sa local absentee voting. Ako yung unang bumoto dito sa main office at naging maayos naman yung ating pagboto. Siyempre, mas mabilis sa automated kasi mag-shade ka lang ng balota compared doon sa manual kung saan magsusulat ka pa ng names ng mga kandidato. National candidates o mga senador at party list lamang ang maaaring iboto ng mga LAVer. Kaya may kaunting panghihinayang daw na hindi siya makakaboto ng local candidates. Nanghihinayang din pero siyempre at least ang importante makaboto tayo dahil meron naman tayong mas importanteng gagawin din sa election day. Ang importante nakakas naman tayo ng boto natin. Nasa mahigit 57,000 ang approved local absentee voter ngayong taon. Mahigit 29,000 ay mula sa AFP, mahigit 23,000 mula sa PNP at mahigit 4,000 naman ang galing sa iba't ibang kawani ng gobyerno tulad ng COMELEC, BJMP at PCG. Nasa mahigit 1,000 rin ang approved mula sa hanay ng media. Mas maaga ang kanilang pagboto dahil mayroon silang official duties sa mismong araw ng halalan. Dito sa COMELEC NCR, nauna na rin bumoto ang ilang mga miyembro ng media. Marami sa kanila, iniiwasan yung posibleng mahabang pila sa mga susunod na araw. Tatakbo kasi ang local absentee voting from April 28 to April 30. Sa Camp Crame, pinangunahan ni PNP Chief Romel Marbil ang pagboto ng mga pulis kaninang umaga. Nagsimula na rin ang pagboto ng nasa 170 na PNP personnel sa Manila Police Department sa kanilang headquarters. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, automated at mas mabilis man ang LAV ngayong taon, hindi nila isasakripisyo ang transparency at integridad ng halalan. Hindi po dapat i-sacrifice ang transparency siyempre sa pagpapabilis ng resulta. Yung integridad pa rin, yung transparency pa rin ang number one priority ng COMELEC. Dagdag ni Garcia, nasa 88% ang LAV turnout noong 2022 at inaasahan daw nila na mas tataas ito ngayong taon lalo na't mas pinabilis na ang proseso. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.